Isa na siguro ito sa pinaka madumi at mabahong i-detail ko. Sigurado ako, pag natapos to i-detail, napakaganda nito. Today's episode, 2003 Toyota Matrix na 2 dekada nang hindi na di-detail or months na hindi na naka-car wash. Mukhang mas pinili pa nung dating may-ari na eksperimentuhan ito at baklasin ng body kit kesa linisin. Reliable ang engine, pero ang dating may-ari hindi reliable sa paglilinis at pag-aalaga. Isa na siguro ito sa pinaka kupas, madumi at mabahong i-detail ko. Yan, pakita ko muna sa inyo guys. Yan, so ito yung 2003 Toyota Matrix. Yan, ito yung sports version ng Corolla. Ito yung kanilang wagon or hatchback, ang tawag dito. But anyway, Corolla ang parts and platform. Yan, so pakita ko na sa inyo. Yan, napaka dumi. Yan, tapos kupas na kupas. Kita nyo, wala nang reflection. Yan. Yan, so tapos yung mga headlights niya, kupas din. Hindi ko lang alam bakit may parang pintura dito. Yan, so yan, malamang pipinturahan na lang yan. So ito yung condition niya. Pinakatawa lang muna sa inyo. Nakikita niyo yung mga lights. Yan, halos wala na. Dim na siya, naka-dim. Yeah, pero naka-ano yan, full. Yan, so mga rims, nakita nyo napakadumi. Ilawan natin. Oh. Yan lang ilaw. Ay, ito. Yun. Yan. So, ito yung magiging detail natin ngayon. Bali, ang gagawin dito ay in and out. Kumbaga talagang full. Kasi pati engine, lilinisin natin. Tapos yung interior, shampoohin. Talagang ito, full detail talaga. Ito yung yan, Matrix. Yan, may XR. Makita niyo yung buwang. Yan, wala nang kingdom. Tsaka may mga kalawang dito. Yan. So, pinakita ko muna sa inyo yung before. Yan, yung loob. Okay naman. Makikita niyo dito parang yan, hindi naman siya talaga worse. Pero yung amoy. Grabe yung amoy. Baho. Yan. Pakita ko sa inyo yung kanyang makina. Ayan, so yun yung makina niya. 1ZZFE sa mga Corolla. Ayan, natin napakadaming oil. Ayan, so ito yung makina niya guys. Ayan, so nakita ko lang muna sa inyo yung before. Kasi sigurado ako, pag natapos to i-detail, napakaganda nito. Napakalaki na magiging turnaround nito. Napakalaki ng magiging difference. Yan. So, yun lang. So, guys, ngayon, magkaka-wash na ako. Or baka bukas. Tapos, pakita ko sa inyo yung procedure. Tsaka, yung mga iba pang gagawin ko. Sinimulan ko muna sa paglinis ng makina. Gumamit ako dito ng dish soap at degreaser. Binabaran ko muna ng sabon dahil sa tindi ng dumi at talsik ng mga oil.
And after brushing, binalawan ko na. Pwede kayo gumamit ng pressure washer basta kailangan ng tip ay nasa 40 lang. At huwag itututok sa mga parts na may wires at connectors. Next, pinomash ko muna ang body at wheels. Gumamit ulit ako ng dish soap at degreaser. Binabaran ko muna ng ilang minutes para madaling matanggal ang dumi. First step ko, inisprayan ko muna ng wheel cleaner para matanggal ang mga dumikit na brake dust. Then brush ng wheel, tires at mags. Dito makikita kung gaano natanggal ang mga dumi. Ayan, after matinding car wash, ito lang condition talaga niya. Ayan, so medyo may mga improvement na rin. Wala na yung dumi, pero ayan, kita nyo naman, napaka dami pa rin libag. Nakita nyo, na clay bar na yan. Tapos iron deacon. Ayan, pero kita nyo, talagang ilang kaya nung car wash. Talagang kailangan na talaga ng detail. Ayan, so yung rims, pinulit ko dahil yung loob, hindi ko ganong matanggal nung brush. So talagang binaklas ko siya para malinis ko mabuti yung loob, kasi talagang hindi ako mapayag pag hindi malinis yung loob ng gulong, kasi parang parang may daya, kumbaga parang gano'n, sinortcut mo. Yan, so pininturahan ko na rin to. Yan, kung makikita nyo nung una, yan, kalawang. Yan, so ito, pakita ko lang muna sa inyo bago ko i-polish. Yan, so yan ang condition niya, yung bubong. Ayan, makikita nyo dito mga tae ng ibon. Ayaw matanggal, kailangan talaga i-polish. Ayan, makikita nyo. Ayan, may libag. Pero sa pag binaf yan, matatanggal agad yan. Ayan, pero meron lang akong nakikitang dito. Ito palang grill. Babaklasin ko, pipinturahan ko kasi pinagpipinturahan nila. Yan pa, may mga sablay-sablay yung ito, hindi ko na nakikita nyo. Yan. Tapos dito makikita nyo, yan yung reflection nya. Yan, hindi ko lang anong anomalya ang ginawa dito. Parang binaboy. So, siguro hindi marunong, wala experience. Yan, so yan ang ating i-makeover nito. Pagagandahin na rin natin, babalik natin ito sa kanyang glory days. Kasi napakaganda ng body, straight. Yung nga lang, yung isa doon, yan, gagawin natin paraan yan. Medyo may konting lubog. Yan, pero kayang-kaya na natin yan. Ngayon, tatanggalin ko na itong grill, pati itong sa ilalim. Tapos, pinturahan ko. Yan na. Alright. Stay tuned. After matanggal ng grill at mapinturahan, interior naman ang ginawa ko. Ginamitan ko muna ng steamer para mawala ang amoy at mamatay sa init ang mga bakterya. Then extractor naman para matanggal ang mga stains at bumango. Ganito kadumi ang nakuha ko. Mahigit 20 years na dumi. Imagine, ganito kadumi ang upuan ng may-ari nito. Ngayong araw na to, magpapalis na tayo. Nakapaglagay na ako ng tape. Ito na pala yung pinturang ginawa ko. Kita nyo, ang ganda na. At yung ilalim, yan, pininturahan ko din. So ngayon, papalis na. Nakapaglagay na ako ng mga tape. Yan, so ito na yung condition niya. Hindi ko lang alam kung anong magagawa ko sa mga
Ito, hindi ko lang kung napipick up ng camera pero merong ginawa dito eh. Yan, so ito yan ang itsura niya kahapon na nagawa ko na interior, na steam ko na shampoo ko na. Yan, mabango na. Ayan, so ngayon naman, tsaka yun pala yung ano, pinagpalit ko yung mga seat belt kasi yung kabilang side, yung ganito, punit-punit na. Ayan, nandun, makikita nyo nandyan. Punit-punit. So, pinagpalit ko. Meron lang konting modification na gagawin. Ayan, pero ayan, okay na kaysa bumili. Ay yung kabilang side naman, di gano'n nagagamit. Ayan, so ngayon, panis na tayo. Tingnan natin kung para natin ito may babalik sa kanyang glory days. Let's go! Dito sa buffing, gumamit ako ng cutting compound at wool pad. Then, sinundan ko ng one-step compound with microfiber pad. Makikita nyo dito na hindi perfect, pero napakalaki na ng pinagbago. After polishing, nilagyan ko na ng ceramic coating ang mga headlights. Pero sa paint, gumamit ako ng 303 graphene coating. Finally, natapos ko na rin itong dinidetail ko. 2003 Toyota Corolla Matrix. So ito yung wagon version ng Corolla. Yan, tinigil na to eh, pero yan, so ito na yung ating nagawa. Yan, napakalaki na ng difference. So ginawa ko one step na napakatagal gawin dahil hindi kinakaya ng one step. Maraming mga natitirang mga oxidized, swirl marks at scratches. So kailangan tagalan uli ang pag-polish dahil katulad dito, hindi ko lang nakikita nyo. Meron silang ini-spray dyan. Parang clear coat na nanilaw na. Maraming ginawa dito yung dating may-ari na in-improvise. Kaya nahirapan akong tanggalin. Ayan na siya. Ayan, makita nyo yung gulong, napakalinis na. Tinanggal ko, inulit ko dahil hindi ko matanggal yung mga dumi dito sa ilalim. So ginawa ko, tinanggal ko siya para malinis ko mabuti dahil importante talaga na yung loob nalilinis. Saka ito pala guys, ilang magagawa ko dito. Hindi ko lang napipick up ng camera. Ayan, so meron ginawa yung dating may-ari nito na hindi ko lang kung ano. Pero yan, pinagtsagaan ko. Nag-improve naman. Yan, so yun ang detail natin. Marami pala akong mga tinatch up dahil marami siyang mga chip. Yan na siya, Matrix.
Yan. Pati bubong, napaka laki ng difference. Dahil kung makikita nyo, yung sasakyan na to, mas makintab pa yung washing machine namin nung dinala dito. Pero nakita nyo naman ngayon, napakaganda na ng itsura. Lalo na yung grill, pininturahan ko yung grill yan. Ganda, bagay na bagay. Ayan, so guys, yun ang aking detail ngayon. Salamat sa panonood. Abangan nyo yung mga videos na ilalabas ko pa. At guys, ito na ang before and after. Salamat sa panonood. Kung umabot kayo dito, paki-like, share, and subscribe naman.